Kamusta mga pare ko at welcome back to another video na naman na kung saan pag-uusapan natin kung paano mag-invest sa stock na dito sa legit na paraan at may kasama pang payo. Pero bago ang lahat yan, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell button para updated ka sa mga latest videos natin. At kung nagustuhan mo naman ang video natin, huwag kalimutan i-like at i-share. So maraming nagtatanong kung paano mag-invest sa stock na dito. Diba ang dito ay isang telecommunication company na binuo ni Dennis Uy. Ito yung kakalaban sa PLDT at Globe. So maraming speculations sa stock market, kaya unti-unti itong tumataas ang presyo ng dito from 2 pesos up to now is nagkaroon na ng 5 pesos surge, no? Pero ito ay speculations pa lamang, wala pang dito Telecom, no? Ito ay sinatawag nating stock na dito ay dito CME. So bago ang lahat yan, no, ang stock market ay binubuo ng mga kumpanya na kung saan ino-offer nila sa public yung kumpanya nila, no, para magkaroon sila ng kapital at para magkaroon rin ng access ang publiko sa kinikita nila at mabahagi sa pamamagitan ng dividendo. So ano ba yung mga benepisyo ng stock market? Number 1, maliit ang taxes, no? Mostly lahat ng mga mayayaman dito sa Pilipinas at may mga kaya ay nag-i-invest sa stock market. So meaning to say, maliit kasi ang taxes dito. Halimbawa, ito yung recent gain ko sa stock market. Ito yung nangyari ng mga September, no? So ito yun, nanalo ako dito or nagkaroon ako ng gain ng 33,000 sa puhunan kong 215 yata yun, no? 215,000, nag-gain ako ng 33,000. So dun pa lang sa taxes, panalo ka na. Almost hindi ko naramdaman yung taxes, parang halos binigay sa akin ng buo ng market itong napanalunan ko. So kung nagustuhan mo yung mga or kung tawag dito, kung naku-curious ka sa mga trades natin, meron tayong mga trading blog journal dito, no? Panoorin mo na lang kung siguradong makakakuha ka ng mga tips at technique, no, sa pagtitrade at pag-invest sa stock market. So i-scroll mo na lang yan and then panoorin mo at pakinggan mo. So balik na tayo dito. So para makabili ka ng stock na dito, kailangan mo ng middleman, no? Kailangan mong gigitna or middleman. So ito yung mga online brokers, no? Bago ka makapasok sa stock market, kailangan mo ng online brokers. Hindi porket may pera ka at gusto mo bumili ng share ng dito, automatic makakabili ka na. Dadaan ka muna sa mga online brokers, no, para makapasok sa Philippine Stock Exchange, no? Pag-uusapan natin yan mamaya-maya lang, ang PSE o Philippine Stock Exchange. So ito yung mga legit na broker, no? Mahanap mo ito sa pse.com.ph. Nandito lang siya, nasa trading participant at online brokers. Pipili ka na lang dyan ng mga gusto mong or convenient na mga convenient para sa'yo, no? Yung mga naka-highlight na green, ito yung mga recommended na online brokers, at yung mga naka-highlight naman na mga red ay ito yung possible na meron siyang caveat, no? Parang may warning or meron siyang issue pagdating sa performance or pagdating sa mga service na binibigay nila, di ba? So ang una mong gagawin kung gusto mong bumili ng
ng stock na dito, kailangan mong mag-sign up sa isang online broker. Halimbawa, AA Equities. Kailangan mo sa kanilang pumunta sa website ni AA Equities. Meron na dun sa pse.com.ph. I-click mo na lang yon and then sign up ka. Kapag na-sign up yon, i-approve na ng AA Equities yon. And then papadalahan ka ng email na confirm na or open na yung account mo. So, meron ka ng account na AA Equities. Meaning to say, pwede ka nang bumintang dito, hindi pa. Kailangan mo siyang loadan or kailangan mo siya bigyan ng buying power o yung pera mo, or kailangan ka sa kanyang mag-transfer ng pera para makabili ng dito. Wag kang mabahala kasi legit naman yung stock na yan, no? Maraming gumagamit ng AA Equities at iba pang mga broker dito. So, kapag meron ka ng load at na-loadan naman na yung account mo sa AA Equities, pwede, dun sa punto na yun, pwede ka nang bumili ng stock na dito. So, number 1, hahanap ka ng online broker. Number 2, loloadan mo lang siya. So, dalawang simpleng paraan para makabili ng stock nandito. So, depende yan sa conveniente po. May mga, kunyari, meron kang BDO account, pwede ka naman piliin si BDO Nomura, no? Automatic na kapag meron ka ng BDO online account, pwede ka na mag-register dyan, automatic meron ka na. So, kung wala ka namang BDO, andyan naman si BPI. Kung wala ka namang BPI, meron naman tayong Metrobank, no? Si BPI is BPI Trade, si Metrobank and Metrobank Trade, no? Metrosec first, Metrosec. So, online ang application at fill up dyan. And then, online din yung pag-transfer mo ng pera or pag-loadan mo ng bala para makabili ka ng dito. Or, pwede naman kung ayaw mo ng online at traditional ka, pwede kang pupunta o sumadya sa mismong branches ng mga banks na yan, no? BPI, BDO, Metrobank. So, sabihin mo mag-open ka lang ng online trading account and then papapill up ang kanila doon, and then meron silang mga initial capital or initial na maintaining balance na kailangan mong bayaran para mai-transfer yung magiging bala mo or buying power mo dun sa online broker account mo. Ganun kasimple lang siya, no? So, hanap ka lang ng convenienteng online broker mo. Pwede ka lang makabili lang dito. So, ito yung pag-uusapan natin, no? Ito parang yung kadagdag kaalaman, no? Hindi porket may pera ka at makakabili ka ng dito, okay na. Kailangan mo ng pag-aralan mo na ano ba yung stock market, no? Ito yung stock market. Ito yung palengke, no? Palengke na kung saan, imagine mo lang palengke yan na pwede kang bumili ng Jollibee, pwede kang bumili ng Max, pwede kang bumili ng dito. Ang binibili mo dito, yung share na yon share na yon dun sa isang kumpanya, no? Yung share na yon dun sa base dun sa presyo. Ang presyo ay dinidikta ng stock market, no? Ito yung na kung saan yung palitan ng kalakaran, kunyari, ng mga players dito sa stock market. Continue natin. So, isipin mo na lang ang PSE ay isang divisoria. So, ano ba yung mga naiisip mo sa divisoria, di ba? Nandiyan yung mga bargain, nandiyan yung mga mall na matataas, maraming tao, di ba? Ganyan ang PSE. Bilihan kayo, baratan kayo, basta makakuha ka ng goods na swak sa'yo. Pero, isipin mo na rin na yung kalidad ng produkto o ng binibili mo ay low quality ba o high quality. Ganyan din sa PSE. May mga stock na
sinasabi na basura o low quality, at may mga stock naman na blue chips, no? Ito yung mga high quality na stock katulad ng Tel, katulad ng Globe, katulad ng Pure Gold, katulad ng um, Ayala Land, no? Ayan yung mga stock na high quality. Isa siyang napakalaking divisorya ang PSE. So, ano ba bang nakikita natin sa PSE? Diba? Maraming tao, maraming namimili at maraming nagbibenta. So, ganun yun. So, ano pa ba? Yung sa dark side naman, sa Divisoria, maraming mandurukot. So, isipin mo na lang na maraming mandurukot din sa PSE. Paano naman madudukot yung pera mo, no? Meron tayong tinatawag na stock manipulations, no? Ito yung technique na kung saan ang mga may malalaking puhunan, sila yung nagpapagalaw at sila yung nagdidikta ng presyo ng stock, no? Mayroon naman senaryo na event driven, magkakaroon ng issue or gagawa ng issue ang isang stock, ipapublish sa newspapers, magkakaroon ng hype, and then yung pala buhos lang, no? Ayun yung tinatawag natin na mga stock, halimbawa ng stock manipulation, no? Kaya mag-ingat ka sa mga ganitong uri ng manipulasyon. Kailangan mong pag-aralan, no? Kasi dito sa stock market, lahat kalaban mo, wala kang kakampi dito. Hindi ako nananakot, talagang ganyan lang. So ito yung isang senaryo, no? Ito yung isang senaryo na sinasabi natin, no? Lalong-lalo na sa Facebook, no? Sinasabi na, bili ka, sige, bili ka. Yun pala, bebentahan ka na pala, no? Ganun dito, walang kailangang kakampi. Ikaw lang at ang merkado, no? Ikaw lang at ang merkado, ayun lang ang dapat isa-isip mo. Kailangan, ang goal mo dito sa stock market or sa PSE ay makabenta, makabili ng mura, at makabenta ng mahal. So, ito, bago ka bumili ng stock na dito, syempre, kailangan mo yung stock code, no? Sa bawat kumpanya, mayroon stock code. Kunyari, ang PLDT, ang stock code niya ay TEL. Ang Ayala Land Incorporated, ang stock code niya ay ALI o ALI. Ang dito naman, ang dito CME Holdings ay dito. So, ayan ang kailangan mong kabisduhin at maging familiar sa mga stock code nila, dahil ayan yung ilalagay mo sa online broker mo kung bibili ka na ng stock ni dito. So ito yung mga basic terminologies na ginagamit natin, no? Ito yung basic terminologies. Ito yung mga gustong magbenta. Like for example, ito yung mga gustong magbenta, no? Halimbawa, ikaw naman gusto mong bumili. Yung bid naman, ito naman yung mga gustong bumili. Halimbawa, magbibid ka. So, gusto mong bumili ng stock na dito na 1 pesos. So, may mga sellers dyan or gustong magbenta na magbibid, bilhin mo sa akin to ng 1 peso and 20 centavos, no? Ganun yun. Papayag ka ba o hindi? Parang ganun yung work or ganun yung kalakaran dun sa stock market. May gustong magbenta, may gustong mabili, hanggang magkasundo kayo sa iisang presyo, no? Hindi ginagawa siya online. Wala kang kakausapin dito, wala kang kailangan makasundong tao. Lahat yan nasa iisang machine, lahat yan nasa iisang sistema, no? Makita mo yan kung saan
ilan yung nagbebenta sa ganitong presyo at kung saan ilan yung nagbibili sa ganitong presyo. Mamaya ipapakita natin yan, no? Ang schedule ng PSE ay 9:30 to 9:30 AM to 3:30 PM dati. Pero ngayon nagka-pandemya, no? Naglabas sila ng announcement na ang schedule ng PSE for the meantime ay 9 AM to 1 PM. So, ganun yan palagi. Ang last ay tinatawag natin yung presyo ng stock, no? Kung saan nagsarado ang PSE, kung kailan o kung saan huminto yung presyo nang nagsarado ang PSE. Kung gusto mo naman matutunan yung ibang terminologies na ginagamit sa PSE, pumunta ka lang sa YouTube channel natin, no? Nandito yung mga ibang terminologies. Halimbawa, ito. Yan, at saka ito. So, punta mo lang yung YouTube channel natin na Traders. Ayan, na naka-display dyan. So, let's continue, no? Ang stock market ay high risk, high return. Ang ibig sabihin, habang tumataas ang risk mo, tumataas din ang return para sa'yo, no? Kailangan mong mapag-aralan yan, no? Kung paano maibabalance yan. So, ang stock market ay high risk, high rewards. Sinasabi nila na ang stock market ay isang sugal, no? Sige, all in pa more, no? Pero medyo tama rin na isipin na ang stock market ay isang sugal. Speculation kasi ang stock market, no? Pero makukontrol kasi sa isang sugal may tinatawag tayo na risk. Sa isang sugal wala tayong risk management, no? Wala tayong tinatawag, hindi natin mababalanse or mapapataas ang risk or mababawasan ang risk tolerance dito, no? Ito yung tinatawag natin na risk management. Sa isang sugal wala tayo yan, pero dito sa stock market ma-manage natin ang pagkatalo natin or pagkalugi natin, no? Or pagkapanalo natin, ma-manage natin yan. So, ayun yung kaibahan, no? Sa mga nag-aaral dito sa stock market at pinag-aaralan ang sinasawag nilang technical analysis at fundamental analysis, na maintain nila o napapababa nila yung risk sa stock market. Pero dun sa mga taong hindi nag-aaral, nag-FP analysis, no? Sumusunod lang dun sa karamihan or nabibigting mga ng hype or hindi nagkakaroon ng due diligence, ayun yung tinatawag nilang sugal. So, take note lang guys, ha? Ang dito telecommunity ay binubuo ng 25% co-owned with Tesla Logistic, no? 40% naman na China Telecom Corporation at 35% ownership, no, nila Dennis Uy. Babala. Ang itinitrade natin ngayon na dito na stock code na dito ay stock code ng dito CME Holdings Corporation, meaning to say posible na walang kinalaman or hindi ito ang stock ng dito telecommunity. Posible na ibang entity ito na parte lang ng dito telecommunity, pero sa kabuuan hindi ito isang telecom community na stock. So makikita mo yan sa pseh.com.ph, tapos
i-search mo lang yung dito and then hanapin mo lang yung company profile nila para malaman mo, no. Ito lang yung calling natin, no. Speculations pa lang ang ginagawa dito sa stock market, pero maraming nananalo at marami ring natatalo. So, Talaga ito, kaya panoorin natin kung paano bumili. bumili ng 10 shares ng Jollibee. Kaya stock market. Okay, try natin bumili ng 10 shares ng Jollibee. So, try ko bilhin ito. Itong 237.8 para ma-execute ka agad. 237. Ngayon, 237.8 yung gross. Times 10 yan naman, dapat 2,378 lang. Pero ang total sa akin naging 2,400. Huwag kayo magugulat dito dahil ang stock brokers, kumikita sila sa mga komisyon. So, hindi sila kumikita kung kumita ka. Kikita sila sa bawat transaction na gawin mo, either by selling or buying. Kahit Guys, ito yung online broker na Call Financial. Ito yung kanilang UI or ito yung kanilang page kung paano bumili. Let's continue. sell, yung transaction yung kinakaltasan nila, hindi yung mismong pera mo na kinita o nalugi. So, total charges ko, 22 pesos. Pag nilagay ko yung password ko dito, makakabay na ako ng Jollibee. Dapat, nandito na si Jollibee sa aking portfolio. Ayan. Lugi ka agad ako. Dahil, pag may sell ka, meron ka agad yun na fees, di ba? Every transaction, gumigita yung broker. So, computed na yun dito. Ibig sabihin, nung bumili ko, ang price na sinet ko, 237.8. Pero nung nabili ko na siya, ang totoong price na nabili ko kasama yung mga fees ay 240.076. Doon ako nakapasok, ibig sabihin. Dahil may fees, may mga fees. So kung mag-exit ako, kaya ako magbayad ng fees, kaya negative ako rin. Ayan guys, napanood na natin kung paano bumili ng stock ng Jollibee. Pero dito naman is GFC yung binili niya. Pero ang pwede mo naman ipalit doon ay yung dito na stock. No? Same process rin siya ng pagsisell. No? Ipipiliin mo naman yung sell at kung saan, kung ano naman yung price na gusto mo ibenta dito. So, kapit lang sa mga kung naiisip mo na magpapayaman sa'yo ay stock market, ay huwag mo nang isipin yun, no? Kasi malaking porsyento kung hindi mo pag-aaralan ang stock market, napakalaking porsyento na malugi ka dito, no? Kailangan mong pag-aralan, hindi kayo dito tsatsamba at walang panalo palagi dito sa stock market. So, ang magdadrive sa'yo sa stock market ay ang emotion mo. Papaano kung nalugi ka ng ganito kalaki? Tingnan natin. Recently lang yan, September 5, no? Nalugi siya ng 183,000, no? Since na paper gain pa lang siya, ipit ang tawag dyan, no? Hindi niya pa, pero yung pera niya, kapag sinel niya na yan, lugi na siya ng 118,000. So, naghihintay lang siya kung para mapataas yung presyo.
Pero hindi ganun yung goal natin sa stock market, di ba? Ang goal natin is kumita. Ang goal natin is bumili ng mababa at magbenta sa taas. Ito pa. Ito yung ang stock na yon, kung napapansin nyo, dito Telecom yan. Dito Telecom 180. Ito nalugi rin siya, no? Sa now. So, kaya nyo bang ang ganyang pakiramdam na nalugi ka ng 154,000, no? So kung kaya nyo, so mas maganda kasi ang nagdadrive dito sa stock market ang emotion ng tao, no? Ito yung stock market ay sinatawag nila na zero sum game, no? Kailangan mo ang patalo ang isa para manalo ka. Kailangan mong matalo ako para manalo ka. Kailangan din kitang talunin para manalo ako. Ang ibig sabihin, lahat dito magkakalaban, no? Walang kampihan, ikaw at ako magkalaban. Ang maganda naman sa stock market, hindi mo nakikita yung mga kalaban mo, no? Kaya mas maraming chances na abusuhin naman, no? Abusuhin naman yung ang stock market. Meron kasing nagpapakalat ng mga maling impormasyon, nagbibigay sila, sige bumili ka, ay sige bumili ka, and then yung pala nagbebenta na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na traiduran dito, lahat dito magkakalaban. Kung sinabi sa iyo na sige bumili ka lang ng bumili dyan, no? Mag-isip-isip ka, pag-aralan mo muna, huwag kang susunod bigla-bigla kasi dito pautakan. So basahin nyo lang ito guys, ganito yung takbo ng stock market sa ngayon, no? Kung nababasa yan, i-post nyo muna. And then, so kung nagustuhan niyo yung video natin, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At meron rin tayong group, Facebook group. Hanapin nyo lang ay Super Anti-Trader. Isa siyang Facebook page, no? Pwede tayo doon sumali. And then, kung saan tayo pwede magbudega. Ito yung isang technique na kung saan magbubudeka sa baba at kapag lumipad ng stock ay magbibenta tayo sa mataas. Proven na yan guys. Panoorin nyo lang yung mga video natin, no? Related dyan. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. See you sa next video. Bye bye. God bless.